Magsitayo pong lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, sa mabiyayang panahon ito ng Kwaresma, patuloy ang ating pagninilay at pagsusuri ng ating sarili. Kaya naman sa banal na misang ito, ihanda natin ang ating mga sarili, pagsisihan ng ating mga kasalanan at ihingi ito ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa taong-taong pagdiriwang na paghahanda sa 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kanyang kasamaang ginawa.
at ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, hiling namin yung lumutin, tanang kasalanan namin. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawad ko at paghingi ng iyong tulong. Hiling namin yung lumutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling namin yung lumutin, tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin yung lumutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin yung lumutin, tanang kasalanan namin. Magsitayo po lahat. Sinabi ng buong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay niutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy na impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyong kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kaniya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kaniya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang akin pong homilia, base sa tema ng ating mga pagbasa, ay pinamagatang kong ang magmahal ng higit pa sa pagsunod sa batas.
ang magmahal ng higit pa sa pagsunod sa batas. Mga kapatid, siguro ay sariwa pa sa ating alaala nung bumisita dito si Papa Francisco noong January 15 to 20, 2015. Hindi pa natin siguro malilimutan na kahit sa kabila ng bagyo noong bumisita siya sa Tacloban, Leyte upang makaisa sa mga biktima ng bagyong Yolanda, ay di niya inalintana ang malakas na ulan at hangin habang nagmimisa. Kung napanood natin noon, ipinaranas din sa kanya ang lupit ng bagyo dahil nagmimisa siya sa kalakasan ng bagyo. At kung maalala natin, ang mga tarpulin sa halos lahat ng simbahan at mga kitang lugar ay nakalagay doon, mercy and compassion. Awa at habag. Mga kapatid, simula nang mahirang siya noong March 13, 2013, ay ito na ang tema ng kanyang pagiging papa o papacy na makikita sa iba't ibang dokumento, ang tungkol sa awa at habag. Ang mga pagbasa natin ngayon ay nagpapaalala sa atin na ang lahat nating ginagawa ay may katapat. Ang lahat ng ating ginagawa ay may katapat. Mabuti man ito o masama. All our actions have consequences. Mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay panahon para suriin ang kondisyon ng ating puso. At kung maaari nga ay ang malalim na pagsusuri kung ano ang nasa kaibuturan ng ating puso para maiayon natin ang lahat ng ating kilos at gawa sa kalooban ng Diyos. Ito ay kung ano ang laman ng ating pag-iisip, mga hinahangad, kinahihiligan, mga takot, at mga ambisyon. Hindi naman ito kasalanan, pero ito ay nagtutulak sa atin tungo sa landas ng kasalanan o tungo sa landas ng kabutihan. Sa patuloy nating paglago sa ating espiritual na buhay, palagi ang tayong nakikidigma sa kasalanan. Pero kadalasan ay nakakasala tayo dahil sa ating mga kahinaan, kaluwagan sa pananalangin at kakulangan sa sakramental na buhay tulad ng mga banal na misa at regular na pananalangin at pagninilay sa salita ng Diyos. Minsan ay ang pagkatali natin sa material at makamundong bagay na nagdadala sa atin sa tukso. At kadalasan naman, ang pagkatali natin sa mga material na bagay na nagdadala sa atin sa tukso. Mga kapatid, sabi nga sa antipona ng panalangin sa umaga ng mga Kristiyano, "Today, if you hear the voice of the Lord, harden not your hearts." Kapag narinig ninyo ang boses na ating Panginoon, huwag magmatigas ang inyong puso. Sabi ko nga, ang lahat ng kilos natin at gawa ay may kapalit. All our actions have consequences. Ito ang halimbawa ni Propeta Ezekiel sa unang pagbasa. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay at hindi mamamatay. Sabi nga ni Papa Francisco, ang Panginoon ay puno ng awa at habag, mercy and compassion, at ang tanging hangarin para sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Kinalilimutan niya ang lahat nating mga kahinaan at kasalanan kung tayo ay magbabalik loob sa Kanya. Sa kabilang banda ay ang pagpili natin sa landas ng kasalanan. Muli sinabi ni Propeta Ezekiel,
Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Siya ay mapapahamak hindi dahil sa Diyos, pero dahil sa kanyang ginawa, dahil ang nais ng ating Panginoong Diyos palagian ay magsisi at magbagong buhay. Natatandaan natin nung tayo kurusan ng abo sa ating mga noo. Magsisi kayo at talikdan ang kasalanan. Pero ang propesiya ni Propeta Ezekiel ay tungkol sa pangkahalatang gawain ng masama at mabuti. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay tumutukoy sa panglimang utos ng Diyos. Huwag kang papatay. Pero ang sinasabi ng Panginoon ay may mas higit pa bukod sa pagpatay, dahil hindi naman lahat tayo ay pumapatay ng tao. May ilan na gumagawa nito. Sapagkat ang pagpatay ay kaugnay sa iba pa nating mga kasalanan. Ito ay ang matinding galit, pag-iisip na masama sa kapwa at kakulangan ng kakayanang magpatawad. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit sa kasukdulan ay pumapatay ang isang tao? Sa madaling salita, katigasan ng puso. Today, if you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nalulugod ang Diyos kung tatalikuran natin ang mga kasalanang ito. The Lord rejoices when we turn away from these sins. Jesus tells us that we cannot separate our worship of God from our relationship with one another. He tells us to reconcile with our brothers and sisters before we offer gifts to the altar. Kung may maalaala ka na kagalit, ay iwan mo muna ang iyong mga handog at makipagkasundo ka sa taong iyon. Kaya ang ganda, at ngayon ay narinig na natin to sa mga pagbasa. Maganda ang sinasabi sa aklat ng Deuteronomio. Ang sabi doon, Deuteronomio 6:4-5, you should love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. At pinasundan ito sa aklat ng Levitico, you should love your neighbor as yourself. Levitico 19:18. At itong dalawang ito ay pinagsama ni San Mateo. Nasabi niya, you should love the Lord with all your heart, with all your strength, with all your soul. And you should love your neighbor as yourself. Matthew 22, verse 39. Mga kapatid, kung titingnan natin, yung unang sinasabi ay isang vertical love. You should love your God with all your heart, with all your strength. At ang sumunod, you should love your neighbor as yourself ay pwedeng horizontal love. At ano ang mabubuo kapag ang vertical love at ang horizontal love ay magsasama? Tingnan ninyo ang krusipiho sa harapan natin. Iyan ang mabubuo. Pagpalain nawa tayo ng mahal na Diyos. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito'y
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat, maghain sa pagdiriwang namin ngayon sa pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ng pagpapakabuti upang kaisan niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakilan ang lahat ng naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilaya'y nagpalakad at nagdiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan ng kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon at tiniabot sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, naming Papa, ni Gilbert, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-iindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na poon natin at Diyos, bolugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Narito ang ating Panginoon Jesucristong Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayo ngayong inaanyayahan magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Pinagmamasdan ko ang langit, nagawa ng iyong mga kamay. Ang buwan at mga bituin na sa langit niyong inilagay. Kahanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. O sino kayang siyang tao na iyong pinagmamasdan? Ginawa mong anghel ang katulad, pinuno mo ng karangalan. Kahanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Ang isasagwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pangpalakas ng pamananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pagpapalad ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damhin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kaniroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang lahat po'y magsupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pangunguna ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, ngayong darating na March 15, ay magkakaroon tayo ng Archdiocesan Devotion Promotion sa Parish and Shrine of St. John the Baptist sa Lian, Batangas. Ito po ay magandang pagkakataon upang ipalaganap sa Archdiocese ang debosyon sa ating patron. Ang banal na misa po ay ipagdiriwang sa 9 ng umaga at susundan ang liturhiya ng pagpapagaling. Inaanyayahan ang mga deboto sa malalapit na parokya na magtungo sa Lian at makiisa sa mga gawain, lalo't higit ang mga may sakit. Ikatlo, mga kapiyo, inaanyayahan namin kayo makiisa sa ating lakbay parokya sa darating ng March 27, 2025 sa ilang mga Jubilee Churches ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Ito ay pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at magkamit ng indulhensya plenaria. Para sa mga nais makiisa, maaari kayong magpalista sa ating opisina hanggang March 21 lamang.
Kalakip ng 2,500 pesos na kontribusyon ang travel fee, t-shirt, prayer booklet at morning snacks. Naway makiisa tayo sa gawaing kabanalang ito ngayong panahon ng Kwaresma. Ika-4, bahagi po ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Tayo po ay may maroong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-5, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ika-9 ng umaga at ika-6 ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon, malugod naming ipinagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, marital counseling at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryohan, imahen at dasalan na magpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupunaw ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupunaw ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pumbanal na misa ay atin ang naialay, humayo tayo yung taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.